Ngayong araw mga tol, silipin naman natin itong bagong Honda CRF 250 RX. So bali isa to sa production bike ng Honda ngayon ano. So ibig sabihin hindi siya road legal. So hindi siya nare-rehistro sa LTO. So karaniwang ginagamit tong motorsiklo na to pang motocross or sa pang trail ride lang talaga. Kaya sa mga naghahanap ng ganitong klaseng motorsiklo, sa mga mahilig mag trail ride or mag motocross, and sa mga may budget talaga para dito no. So baka ito na yung para sa inyo. So pagdating sa cash price nito mga tol, ang SRP nito ay 469,000 pesos. So medyo may kamahalan talaga kasi production bike siya. Yung mga parts niya ay hindi natin basta makikita sa mga common na motorsiklo na araw-araw natin nakikita no. So tulad na lang nung chassis nito, aluminum yung ginamit kaya siguradong magaan lang to. And sigurado isa yun sa nagpamahal dito sa motor na to no. At syempre yung makina niya no, talagang isa rin yun sa naging dahilan kaya mahal tong motorsiklo na to dahil iba yung tuning niya, talagang high performance. So talagang nakadesign siya pang motocross. So ano pa ba yung meron dito sa motorsiklo na to? So tara isa-isahin natin yung bawat detalye at alamin na rin natin ang specs and features. Unang-una sa makina niya ay gumagamit to ng 249cc liquid cooled 4-stroke double overhead cam single cylinder engine. Fuel injected na rin to mga tol at meron itong max power output na 37.9 horsepower at 11,800 rpm at max torque na 24.4 Nm at 9,400 rpm. At meron itong 5-speed manual transmission. So yan mga tol ang itsura ng engine bay ni CRF 250 RX ano. So talagang napaka-pulido at napaka-detalyado ng pagkakagawa. Pagdating sa looks niya mga tol, so bali extreme red yung tawag sa kulay na to no. So bali isa lang naman yung color variant niya. And sa decals niya mga tol, dito sa side profile niya sa parang palikpik ano, meron nakasulat ditong CRF 250 RX and may mga highlight na blue at meron ditong HRC Honda Racing. And dito naman sa upuan may nakasulat tayo dito Honda. And sa upuan niya mismo mga tol, maganda yung ginamit ano. And may pagka-leather din yung cover niya. And tignan nyo kung gaano kalapad ano. So lagpasan pa sa isang tangkal ko. So talagang slim lang yung upuan niya. Pagdating naman dito sa front end niya mga tol, so dahil production bike siya, so wala siyang mga ilaw ano. So meron siya ditong knuckle guard. Yung iba ang tawag dito ay racing plate, tapos meron siyang decals dito na Honda. So bakante siya, plain red lang siya. So kadalasang nilalagay diyan yung number ng rider no, o yung number ng motor. And yan, meron pa siyang handguard dito no. And pagdating naman sa front fender natin, talagang malaki siya at talagang flexible din siya mga tol. So hindi siya basta-basta napuputol ano. Pagdating naman sa front suspension niya no, meron itong 49mm golden upside down fork from Showa. So talagang quality pagdating dito sa front suspension. Na maganda rito, mayroon pa siyang cover dito no. So protection din yan para dun sa pinaka inner tube niya no, para hindi basta masira ng mga bato or ng mga buhangin yung pinaka inner tube niya. Pagdating naman mga tol sa front tire natin ano, talagang napaka-lalaki ng spike ng gulong nito. So may sukat itong 90/90 rim 21 and naka Dunlop Geomax tires siya mga tol. And dito naman sa front brakes niya naka 260mm wavy disc with 2 piston caliper. And pagdating sa rims niya o sa wheels ano, from DID Dirt Star, siguradong napaka-quality niyan dahil made in Japan. So dito nga pala mga tol nakapwesto yung radiator niya no, tapos pagdating dito sa parting makina niya no, napakaangas ng pagkaka-design ng exhaust niya. And talaga napaka-pulido ng pagkaka-welding. And kung gusto niyo naman palitan yung muffler niya o yung tambutso niya and ayaw niyo tanggalin yung pinaka-elbow niya, yung stock elbow, so pwede niyo siyang tanggalin dito no, naka-clamp lang siya. So yun ang itsura ng muffler niya no, parang aluminum lang din yung ginamit. Siyempre para mas magaan. Pagdating naman dito sa mismong cockpit niya, so wala siyang meter panel ano, and sa button naman dito sa kanan, so yung tawag nila dito ay HRC launch control. And dito naman sa kabila, yung mga button niya dito ay yung engine mode select button ano. Sa rear fender niya mga tol, napakaangas ng design ano. So medyo mahaba talaga siya no, mula dun sa pinakaupuan and talagang napaka flexible din yan. And dito naman sa rear suspension niya, naka Prolink suspension tayo dito from Showa. And sa gulong naman may sukat itong 110/100 rim 18. So mas maliit yung sukat ng gulong natin dito sa likod and naka Dunlop Geomax tires din tayo dito sa likod. And sa brakes naman naka 240mm wavy disc with single piston caliper. And tignan nyo naman mga tol yung spike ng gulong natin dito no, talagang ang lalaki. Meron yatang 1 inch yung sukat ng spike niya, sobrang laki. And pagdating sa seat height ng motor na to mga tol, may sukat itong 964mm. So talagang may kataasan ano, and yung ground clearance niya 335mm, then may timbang itong 108 kg. So grabe naman pala mga tol yung timbang niya, napakagaan. Mas mabigat pa yung Honda Click 160 dito eh. So meron siyang 108 kg compare natin sa Click 160 na may 116 kg. So talagang napakagaan, tapos kinabitan ng napakalakas ng makina. Kaya napakasarap nitong gamitin lalo na sa mga trail ride ano, talagang aahonin nito kahit gaano katarik.
So yun mga tol, ang Honda CRF 250 RX. Kaya sa mga naghahanap ng ganitong motor at malapit lang kayo sa location na to, so dito nga pala yan sa Honda Prime Cycle Nasugbu, Batangas branch. So kung malapit lang kayo sa location na to at naghahanap kayo ng ganitong klaseng motor, so pwede nyo itong puntahan dito para masilip nyo rin ano. Hanggang dito na lang muna mga tol kung umabot kayo sa part ng video na to. Sa mga solid viewers natin dyan, maraming salamat mga tol sa panonood. And sa mga bago pa lang sa channel na to, huwag kalimutang mag-subscribe at paki-on na rin ang notification bell para ma-notify ka pag may bago tayong upload. Meron din tayong Facebook page, paki-like and follow na rin. Maraming salamat mga tol. Always ride safe and God bless.